Everyone, blessed morning. Nandito na naman ulit tayo sa farm. Ayun yung mini truck ko sa loob ng garahe. And we still have the rental truck. So ito po yung nirentahan natin na truck para hakutin yung mga bakal. Guess what? Atin na rin po ngayon yan. So binili na po natin yung truck. Hindi ko pa nababayaran pero today, or hindi ako magbabayad, yung kaibigan ko hapon ulit ang magbabayad. So again, additional sa babayaran ko. Patong-patong na po ang utang ko. So today, pupunta kami doon sa pinagrentahan namin sa Kurumayasang or yung rentahan ng sasakyan para magbigay ng pangunang bayad. Kasi 3 gives ang gagawin ko dyan sa truck or gagawin namin sa truck. So kakailanganin kasi namin yung truck kaya nagdesisyon yung kaibigan ko hapon na bili na lang namin. So nung nirenta namin, okay naman yung performance ng truck. Kahit mga medyo may gas-gas, pero again yung makina ayos naman. So tinanong niya ako kung okay lang sa akin. Kasi balak din naman namin actually bumili ng truck, napaaga lang. So, once na mag-start kasi itong farming dito, yung pagtatanim namin ng gulay, kakailangan namin ng malaking truck. So, ganyan, napaaga lang. So, okay lang. So, again, 3 gifts namin ibibigay yung bayad sa truck. Tapos, additional po yan doon sa utang ko doon sa kaibigan ko hapon. Again, yung property, yung traktora, then now yung truck. So, again, yung mga binili namin pipe, siya rin na nagpangunang bayad. So, all in all, 164 pipes. Tapos 300 clamps. 100 joints yung binili namin. Siya nagbayad noon cash. Again, additional na babayarin ko sa kanya or additional na utang ko sa kanya. So, again, pinapalad lang po tayo or siniswerte tayo na meron po nagtitiwala sa atin ng mga katulad ng kaibigan nating hapon, si Takeda Sang, na kahit ibang lahi tayo, tag-ibang bansa tayo, ay nagtitiwala po sa atin, naglalabas ng pera kahit hindi naman tayo ka ano-ano. So yun, again, very thankful. So again, sumusugal po ako dito sa Japan kahit hindi po ako citizen dito, although long-term resident po ako hanggat gusto kong manirahan sa Japan. Wala pong problema, pwede kami magkaroon ng property dito basta may pambili. So, yan, again, sumusugal ako dahil hindi po tayo pareho parating malakas ang pangangatawan. So, again, may trabaho ko, nangungontrata ako ng trabaho. Kaya nga lang, nagkakaedad na po tayo. So, marami na rin tayo nararamdaman sa katawan. Kaya, hindi ko sigurado kung hanggang kailan po tayo pwede magtrabaho doon. Kaya, yan. Naisipan ko na ito po mag-invest sa farming. So first intention ko talaga actually is mag-rent lang ng lupa. So yung kaibigan ko again na nag-decide na kesa magrenta ako ng lupa, bumili na lang. So siya naglabas agad ng pera. Tapos sinabi niya sa akin na hulugan ko na lang. So ito po yung nakuha natin property. Although hindi po ito yung una nating tiningnan. Again, meron po kami unang tinignan na i-load ko po yung video, check po yung link. Yung 2,000 square meters na property. Kaya nga lang yung presyo niya medyo mataas kahit iba yung presyo ng nagbebenta, yung original seller. Kaso na ipasok na sa ano ba to? Realtor. So yung realtor ay pumayag na ibenta o ibigay ng nagbebenta sa amin ng mura. Kayo hindi nagkasundo. Kaya luckily ito naman nakita rin namin or nakita ng kaibigan ko, pinakita niya sa akin, okay naman. So again, all in all 600 square meters itong binibenta, plus may 200 something doon sa taas ng bundok. Nandiyan lang po yung free na 200 square meters. So ayan, yung presyo, laking pagkakaiba, laking mura dito. So ito na lang po kinuha namin. So di-develop lang po natin. Again, bago tayo mag-start ng pagtatanim po dito, kailangan ko lagyan siya ng bakod or bakuran tong property. Dito, may bahay. Pati yung dating palayan doon dahil
Marami po marami po dito mga baboy ramo at usa. Dahil nakikita niyo po, puro bundok po dito. Nasa may bundok po tayo actually. So kung hindi natin babakuran yan na maayos, lahat ng itatanim natin, paghihirapan natin, mababaliwala pag nakapasok dito yung mga baboy ramo at usa. So again, ito po for today. Ipagpapatuloy ko lang yung naumpisahan ko pag-aayos ng bako dito. So hopefully, kung hindi man ngayon, kasi may lakad ako hanggang lunch dahil pupunta pa kami doon sa pinagrentahan namin ng truck para magbigay ng pangunang bayad. So hopefully hanggang bukas matapos ko itong remainder o yung natitira na kailangan panlagyan ng kawayan. So I think yung mga kawayan na naputol namin hanggang dito lang. So malalaman, malaki pa rin yung kailangan ko doon. So yun, update ko lang kayo guys. Yan, natutuyo na. So again, papantayin pa natin yan later on. Kasi inilapat ko sa lupa yung mga kawayan kaya hindi pantay yung taas. So yan, so once na matapos ko yan, kailangan ko rin gumawa dito ng swinging gate. Yan, para may sarado natin yan. Magkaroon din tayo ng privacy. Okay guys, so yun lang po again. Yun po tayo lahat palagi.